Dakila, mapagpala, ang makapangyarihan namin Diyos, ang banal, aming pinakamamahal na Panginoong Yesus. Sa oras na ito kami, mahal na Panginoon, ay nagpapasalamat taos sa aming mga puso sa bawat yugto ng banal mong gawain na kami sinamahan, ginabayan, at higit sa lahat sa iyong matamis na presensya na ipinadama sa aming lahat. Narito kami sa pakikinig namin ng mga banal mo salita, buong pagpapakumbaba, malapay na lumalapit, sumasamo, kahabagan mo kami, malapay bigyan mo kaming kalakasan, gising na diwang, lubos namin maunawaan ang iyong mga banal na salita. Sa first prayer ng aming mahal na pastor, sinasaway namin ang lahat ng pag-alilangan, lahat ng hadlang, anumang gawa ng kaaway. Yan sa Philippine Daos, cast out in the mighty name of Jesus. In the name of Jesus, and everybody shout, praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos sa buhay. Praise the Lord, mga minamahal. Tayo po ay nagpapaabot sa mga sandaling ito ng pinakamataas po na pagpupuri, pinakamataas po na pagsamba, pagluwalhati, pagdakila at pagpaparangal sa ating napakabait at napakabuting Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Mga minamahal, tayo rin po ay nagpapaabot, ating pagbati po, pagrespeto, dobling paggalang sa ating beloved and honorable pastor, Evangelist Waldis Rad Almeda, the end-time prophet of God. And also we greet po with love and respect the beloved Almeda children and family, our church and treasure, the blessed life and teachings ng ating dearly beloved honorable assistant pastor Linus Almeda. Sa lahat po, mga beloved brethren, beloved choir members, co-workers, mga beloved visitors and webcast viewers, we greet everyone in the mighty name of our loving God, our dear Jesus. Tayo mga minamahal ay masigla sa mahal na Panginoon. Amen? Lahat po ng mga nagagalak sa ating mabait na Diyos, pumalakpak na isang masiglang palakpak para sa mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Mga minamahal, salamat po sa ating mahal na Panginoon sa dakilang biyaya ng ating dakilang Diyos na tayo po ay narito, maminamahal, sa oras na ito. Tayo mga minamahal ay mag-aral ng salita ng mahal na Panginoon. Maminamahal, sabi po ng 1 Corinthians 15, verse 51 and 52. Praise the Lord. Ito po ang sinasabi. Sa mga unang mga taga-Korinto, kabanatang 15 at ang mga talata ay 51-52. Narito, sinaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak, at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli na walang kasiraan, at tayo'y babaguhin. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos sa pagbabasa ng Word of God. Salamat po sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Sinasabi ng salita ng dakilang Diyos, mga minamahal, na tayong mga naglilingkod sa mahal na Panginoon, mga kumilala sa mahal na Panginoon, we are waiting, mga minamahal, for the coming of our loving God. Habang ang mundo, mga minamahal, ay nagpapakabuyo sa lahat ng mga kasalanan ng mundong ito, ang mga taong walang panahon sa Diyos. Ngunit tayo na nabubuhay na may takot sa mahal na Panginoon, hinihintay natin ang dakilang araw, maminamahal, ng pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang ating pag-aaral ay ating pamagatan, in a twinkling of an eye. Sa isang kisap mata. Babalik ang ating mahal na Panginoon, maminamahal, pariritong muli ang dakilang Diyos. Pag sinabing in a twinkling of an eye, maminamahal, it will happen suddenly. Maminamahal. Just a snap. Napakabilis, mga minamahal. Kaya nga, sabi ng verse 51 and verse 52, praise the Lord. It is written in the Word of God, behold, I show you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. In a moment, in a twinkling of an eye. The last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. Dito tayo sa verse 51, maminamahal. Sabi ng salita ng dakilang Diyos sa verse 51, maminamahal, sabi ng salita ng mahal na Panginoon, hallelujah. Verse 51, sabi ng Word of God, praise the Lord,
Behold, I show you a mystery. Maminamahal, yung sinasabi rito na hiwaga, ito po mga minamahal ay inihayag sa mga naglilingkod sa dakilang Diyos. Kaya yung mga bagay na hindi natin maintindihan, hindi natin maunawaan, sa kapangyarihan ng salita ng Diyos at sa gabay ng Espiritu ng mahal na Panginoon, naiintindihan po ng lahat ng sumampalataya sa dakilang Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Ang gamit po natin na translation ay KJV, King James Version, maminamahal, sapagat ito ang pinakamalapit sa orihinal na pagkakasalin po, maminamahal, ng Word of God. Malalalim po, mga minamahal, ang mga pagkasulat ng maminamahal King James Version. Kaya nga, kung ang isang bumasa ng salita ng Diyos ay walang gabay ng Espiritu ng mahal na Panginoon, hindi mo maunawaan, magiging mystery lang pala sa iyo yan. Ngunit ang sabi ng salita ng dakilang Diyos, I show you a mystery, we shall not all sleep, but we shall all be changed. Tingnan natin sa Mark 4, verse 11, and Romans 16, verse 25 and 26. Dito po sa Marcos, Kabanata 4, ang talata po ay 11 at 12. Dito po tayo sa 11. At sinabi sa kanila, sa inyo ay ipinakaloob ang makaalam ng hiwaga ng kaharian ng Diyos. Datapot sa kanila na nga sa labas ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamagitan ng mga talinghaga. Upang kung magsitingin sila'y mga kakita at huwag mamamalas, at kung mga kinig sila'y mga karinig at huwag mga kaunawa, baka sakalin sila'y mga balik loob at patawarin sila. Amen. Amen. God bless you po. Next verse po tayo. Sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, ang kabanata ay 16 at ang mga talata ay 25 at 26. Ito po sinasabi, at ngayon sa Kanya na makapangyarihan na inyong makapagpapatibay ayon sa aking ebanghelyo at sa pangaral ni Jesucristo ayon sa pahayag ng hiwaga na natago sa katahimikan ng panahong walang hanggan. 26, datapwat nahayag na ngayon at sa pamamagitan ng mga kasulatan ng mga propeta ayon sa ipinag-utos ng Diyos na walang hanggan ay ipinapakilala sa lahat ng mga bansa upang magsatalima sa pananampalataya. Amen. Palakpakan natin lahat ang ating mabait na Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Maminamahal, sinasabi ng salita ng dakilang Diyos na ipinaunawa ito, mga minamahal, sa mga naglilingkod ng totoo at tapat sa ating mahal na Panginoon. Nung hindi pa tayo nakakilala sa ating dakilang Diyos, maminamahal, at nandun pa tayo, maminamahal, sa ating kinamulatang relihiyon, hindi natin maintindihan kung anong ibig sabihin ng rapture of the saints. Ang second coming, hindi natin maunawaan po yan. Ang naiintindihan lang natin sa buhay natin, mga minamahal, kung ikaw ay mag-aral, maghanap buhay, makapagtapos ng pag-aaral, makapagtrabaho, maminamahal, magpakabuyo sa unang lamuan ng mundong ito, pag namatay ka, hanggang doon lang ang buhay. Pero naunawaan po natin ang salita ng mahal na Panginoon. Meron pong buhay na darating pagkatapos ng pansamantalang buhay. At habang naglilingkod ka sa Diyos, yung Diyos na iyong nakilala, yung Diyos na pinaglilingkuran mo, darating ang panahon, muli siyang babalik. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Sabi ng talatang 11, nabasa natin, Marcos, sabi ng salita ng dakilang Diyos, praise God, amen. At sinabi niya sa kanila, sa inyo ay ipinagkaloob ang makaalam ng hiwaga ng kaharian ng Diyos. Datapwat sa kanilang nangasalabas, ang lahat ng mga bagay ay ginagawa sa pamamagitan ng mga talinghaga. So, ipinagkaloob ng dakilang Diyos na malaman po natin, maminamahal, ang hiwagang ito.
Ang hiwagang ito, mga minamahal, ay inihayag sa mga naglilingkod sa dakilang Diyos. Everybody shout, praise the Lord. So lahat ng mystery, inihayag ng mahal na Panginoon kapag ikaw ay faithful na naglilingkod sa dakilang Diyos. Kaya from the start na nakilala mo ang mahal na Panginoon, maminamahal, hanggang sa oras na ito, ilang taon ka na sa church? 1 year, 2 years, 3 years, 5 years, 10 years. Hindi mo na sasabing, hindi ko nauunawaan, hindi ko naiintindihan. Sapagat kapag may espiritu ka ng mahal na Panginoon, maminamahal, sabi nga, walang marunong, walang magaling, kundi lahat ay ipinaintindi at ipinaunawa ng espiritu ng dakilang Diyos. Kahit hindi ka mag-aral sa Bible school, mga minamahal, ipauunawa ng mahal na Panginoon, mga minamahal, ano ang kanyang kalooban, ano ang kanyang layunin, bakit tayo naglilingkod sa dakilang Diyos. Di ba may mga nag-aaral, nagpapakadalubhasa, subalit hindi nakakaalam ng katotohanan. Ngunit pag may takot ka sa Diyos, maminamahal, the Spirit itself will guide us in all truth. Yun po yung kailangan. Kaya nga mga minamahal, ang sabi ng 16 talatang 25 na ito'y itinago sa matagal na panahon, maminamahal. At ngayon sa Kanya, na makapangyarihan na sa inyo'y makapagpapatibay ayon sa aking ebanghelyo at sa pangangaral ni Jesucristo, ayon sa pahayag ng hiwaga na natago sa katahimikan ng panahong walang hanggan. Isipin natin mga minamahal, ang mystery na to, mga minamahal, that one day the Lord will come in a twinkling of an eye. Kaya dapat laging handa ang mga Kristiyano, ang mga naglilingkod sa Diyos. Ang mahal na Panginoon ay babalik po sa mga totoong naghanda at handang-handa na. Handa na po ba tayo, mga minamahal, anytime darating ang mahal na Panginoon? Lahat ng handa, sumigaw ng malakas na praise the Lord. Malakas na amen. Mga minamahal, from the start, sabi ng ating mahal na pastor, na makilala nila ang dakilang Diyos, naghanda na po sila. At hindi po nagbago yung pagmamahal nila, pag-ibig nila sa mahal na Panginoon, mas hinigitan pa po nila. Kasi nire-required ng Biblia ang mga totoong naghanda sa araw na yan ng pagbabalik ng dakilang Diyos, sapagat ang sabi ng 1 Thessalonians 5 verse 2. Praise the Lord. Ito po ang sinasabi sa mga unang taga-Tesalonika, Kabanatang 5, talata 2. Sapagkat kayo rin ang mga lubos na nakakaalam na ang pagdating ng kaarawan ng Panginoon ay gaya ng magnanakaw sa gabi. Amen. Praise the Lord. Sabi ng salita ng dakilang Diyos, mga minamahal, the coming of the Lord is just like a thief in the night. Verse 2, it is written in the Holy Scripture, praise the Lord, for yourselves know perfectly that the day of the Lord so cometh as a thief in the night. Amen. Sino po nakapanood ng Christian movie na Thief in the Night? Amen? Amen? Alam niyo po yung Christian movie na Thief in the Night, mga believers po yun eh. Mga mananampalataya at yung mga unbeliever. May mga believer, maminamahal, na na-rapture, may mga believer din po na mga naiwan. Ang sabi ng salita ng dakilang Diyos, maminamahal, be sure, when the Lord come, you are ready. Because the Lord will come just like a thief in the night. Hindi po yan magpapaalam, darating na ako. Hindi po yan magsasabi ng tamang oras. But the signs, yun po ang sinulat sa banal na kasulatan, the signs of His coming, maminamahal, lahat po ng mga nangyayari sa mundo natin ngayon, yung global warming, maminamahal, yung pagputok ng mga bulkan, yung paglabas ng mga iba-ibang mga virus na hindi malunasan, paglaganap ng mga krimen, mga karahasan, pestilences, chaos, catastrophe,
maminamahal. At yung 16th article, sabi nga, during the time of pandemic, ine-exercise na po ito, na hindi ka basta-basta makalabas ng bahay, maminamahal, kung wala kang maminamahal ID, o kaya makapunta sa isang lugar, maminamahal na hindi ka taga roon, yung quarantine, yung checkpoint, maminamahal. Pag tinignan mo yung 16th article, hindi ka pa makapagbiyahe, hindi ka makabili, mga minamahal, hindi ka makapunta sa ibang lugar, hindi ka makakapag-withdraw ng pera mo sa bangko, mga minamahal, hindi ka makakapag-aral, hindi ka makapunta sa ospital without the number. Maminamahal. Revelation chapter 13, verses 16 and 18. The mark of the beast. Maminamahal. Yung 666. Satan is a deceiver. Minamahal. Madaya po yung dyablo. Lahat po ng paraan para ang tao, mga minamahal, ay madeceive. Gagawin niya. Kaya nga tayo, sinasabi na salita ng dakilang Diyos, that all mystery has already been revealed to the saints. Ipinaunawa na ng mahal na Panginoon sa atin ng lahat ang kapangyarihan ng Word of God, ang salita ng mahal na Panginoon na tumatatak sa puso at isip natin, mga minamahal. So we can stand, mga minamahal, for what we know, mga minamahal, that is true. Alam natin ang salita ng dakilang Diyos. Alam natin ang Word of God. Amen. Kaya nga, kinakailangan maging maningas kang manalangin sa Diyos. Laging on par ka sa mahal na Panginoon. Dapat hindi nagbabago. May problema man, may kalungkutan man, may persecution man. Dapat hindi ka nagbabago. Nananatili ka, mga minamahal, always on your track. Mga minamahal, spiritual, mga minamahal track that is so firm ang pananampalataya mo sa mahal na Panginoon. Kahit anong nangyayari sa mundo. Nananatili kang steadfast and faithful sa mahal na Panginoon. Palakpakan nating lahat ang ating mabait na Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Maminamahal, sabi ng 1 Corinthians, chapter, maminamahal, 15 verse 52. Dito po tayo, maminamahal, praise the Lord. Verse 52 ng 1 Corinthians sa ating key verse na ating nabasa kanina, sabi po ng salita ng dakilang Diyos, narito, sinasasay ko sa inyo ang isang hiwaga, hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakaka. Sinabi diyan, maminamahal, na in a twinkling of an eye, the Lord will come, mga minamahal, and the trumpet will sound. Everybody shout, praise the Lord. Palakpakan natin lahat ang dakilang Diyos. Amen. In ancient time, mga minamahal, yung tunog na yon, mga minamahal, a warning for people to prepare for war. But in biblical time, sa panahon ng dakilang Diyos, that sound, mga minamahal, the last trumpet, mga minamahal, is the sound of His coming. Tunog yun ang pagbabalik ng dakilang Diyos. Amen. Amen. Ang sabi, mga minamahal, ng Revelation chapter 10, verse 7. Praise the Lord. Dito po sa Apokalipsis, Kabanata 10, ang talata po ay 7. Kundi sa mga araw ng tinig ng ikapitong anghel, pagka malapit ng siya'y umihip, kumakagayoy, ganap na ang hiwaga ng Diyos, ayon sa mabubuting balita na kanyang isinaysay sa kanyang mga alipin na mga propeta. Amen. Palakpakan natin lahat ng ating mahal na Panginoon. God bless you po. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi rito, mga minamahal, verse 7, chapter 10, book of Revelation. Praise the Lord. Hallelujah. But in the days of the voice of the seventh angel, when it shall begin to sound, the mystery of God should be finished, as He had declared to His servants, the prophets. Sa mga propeta ng dakilang Diyos,
Sa kanila inihayag ng mahal na Panginoon upang mga minamahal ang salita ng makapangyarihang Diyos ay i-reveal sa lahat ng mga nakarinig ng gospel, ng ebanghelyo ng mahal na Panginoon. The sound of the coming of our loving God. Many years, mga minamahal, may narinig tayong testimony ng isang kapatiran, mga minamahal. Siya po ay nasa gawain at nagbukas po yung kanyang vision. Doon sa langit, mga minamahal, nakita niya po yung 7 angels na may kanya-kanyang mga trumpet. Mga minamahal. At yung first to 6 angels, mga minamahal, tumunog ang kanilang mga pakakak at yung huli na lamang, mga minamahal. Sapagat yung huli na yon na naghihintay ng dakilang araw ng pagbabalik ng dakilang Diyos. Anytime, mga minamahal, the trumpet will sound. Kaya laging sinasabi ng ating beloved parents in the Lord, ating mahal na pastor, ating minamahal, ginagalang na assistant pastor, lagi tayong maging handa. Bakit meron tayong fellowship, mga minamahal? Kinakailangan dumalo ka sa gawain ng mahal na Panginoon. Huwag kang magpabaya para hindi ka mahila ng sanlibutan. Kinakailangan mamuhay na may kabanalan. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Sa Thief in the Night, kaya po naiwan po yung nangangaral dahil hindi niya po ipinangaral po yung holiness. Natakot siya, mga minamahal, na maubos ang member. Hindi niya na po ipinangaral yun, mga minamahal, doon sa, kung ulitin niyo lang po yung pelikula na yon, na Thief in the Night. Ang mga sumunod, mga minamasasalita ng dakilang Diyos, sila ang dinagit ng mahal na Panginoon. Sila ang na-rapture. Kaya nga, mga minamahal, ang sabi ng salita ng mahal na Panginoon, when the trumpet shall sound, mga minamahal, ang araw na yan, ang oras na yan, yung panahon na yan, mga minamahal, magaganap yan at magaganap. Kaya nga, may kukunin, sabi ng salita ng dakilang Diyos, at meron din pong maiiwan. Sabi rito, mga minamahal, Matthew 24, verse 40 and 41. Praise the Lord. Ang ebanghelyo ayon kay Mateo, ang kabanata ay 24 at ang mga talata ay 40 hanggang 41. Ito po ang sinasabi, kung magkagayoy sasabukid ang dalawang lalaki, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. 41, dalawang babaeng magsisigiling sa isang gilingan, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Sa ayaw natin sa gusto, mangyayari yung verse na to, mga minamahal. Then shall two be in the field, the one shall be taken and the other left. Two women shall be grinding at the mill, the one shall be taken and the other left. Mga minamahal, ang isa'y kukunin, mga minamahal, he will be taken and the one will be left behind. Ano bang ginagawa natin pag nasa loob tayo ng church? Kasi nakasalalay po dito, mga minamahal, yung ipinagtrabaho natin na kaligtasan for many years. Yung sakripisyo. Mga minamahal, may mga kapatiran sa loob ng church, physically present po sila. Pero mentally, mga minamahal, minsan, pinag-usapan, mga minamahal, business, mga minamahal, pinag-usapan, mga minamahal, talagang malayo yung isip para sa mahal na Panginoon. Tinitingnan nila, mga minamahal, yung mali ng kanilang kapwa. Nandyan, mga minamahal, minsan nag-uumpok-umpukan. Sabi ng salita ng Diyos, ang isa'y maiiwan at ang isa'y kukunin. Kaya yung talagang nagko-concentrate sila sa mahal na Panginoon, hindi nila pinabayaan ang dakilang kaligtasan na kanilang nakamtan, mga minamahal. Mapalad ka. Mapalad ka. Mapalad tayo, sabi ng salita ng mahal na Panginoon. Kung dumating ang mahal na Panginoon, ang prayer ng ating mahal na pastor, darating ang mahal na Panginoon.
Nasa loob tayo ng church para kung meron tayong mga weaknesses, may mga pagkukulang tayo nakapagsising lubos, nakapanalangin tayo taos puso, mga minamahal. But anytime the Lord will come, wherever you are, nasa dulo ka man ng mundo, mga minamahal, nasa malalayo mga bansa, iba-iba ang ating mga time zone, mga minamahal. Kaya walang isinulot ang Bible na tamang araw, tamang oras. Kasi po, iba-iba po ang mga time zone sa iba't ibang panig ng buong mundo, minamahal. Ang nireveal na salita ng mahal na Panginoon, mga minamahal, anytime, watch and pray, for you know not what an hour the Lord shall come. Hindi natin alam ang oras. Kaya kinakailangan, mga minamahal, lahat ng signos, lahat na po ng tanda ng nalalapit na pagbabalik ng mahal na Panginoon na isulat sa Biblia ay nangyayari sa panahon natin ngayon. Be wise. Dapat mas maging handa tayo dahil ang kaligtasang ating nakamtan, ang paghahanda sa ating panahon ay mas malapit na kaysa ng una. Sa ating panahon, sabi ng salita ng dakilang Diyos, everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, amen. Kaya mahirap kung maiiwan ka sa rapture, maminamahal. Napakaliit na lang ng porsyento na ikaw, mga minamahal, ay magkaroon pa ng kaligtasan. Sapagat kapag dumating na po yung Great Tribulation, maminamahal, kahirapang hindi pa nararanasan ng mga tao sa mundo. Maminamahal. Kaya tayo mga naglilingkod sa dakilang Diyos, sinasabi ng Biblia, maminamahal, na panatilihin natin ang ating mga iliwan na ito'y maging maningas. Huwag mapupundi, huwag mamamatay. Sabi ng Luke chapter 12, verse 35 to verse 40. Praise the Lord. Ito po ang sinasabi sa Lucas, kabanatang 12 at ang mga talata ay 35 hanggang 40. Amen. Bigkisan ninyo ang inyong mga baywang at paningasan ang inyong mga ilawan. At magsitulad kayo sa mga taong nangaghihintay sa kanilang Panginoon kung siya'y bumalik na galing sa kasalan upang kung siya'y dumating ay tumuktok pagdakay mabuksan nila siya. Mapapalad yaong mga alipin na kung dumating ang Panginoon ay marat nang nangagpupuyat. Katotohanang sinasabi ko sa inyo na siya'y magbibigkis sa sarili at sila'y pauupuin sa dulang at lalapit at sila'y paglilingkuran niya. At kung siya'y dumating sa ilawang pagpupuyat o sa ikatlo at masusumpungan sila, sa gayon ay mapapalad ang mga aliping yaon. 39. Datapat talastasin niyo ito na kung nalalaman lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras darating ang magnanakaw, siya'y magpupuyat at hindi pababayaang sirain ang kanyang bahay. Kayo rin naman ay mangagsihanda sapagkat sa oras na hindi nyo iniisip, ang anak ng tao ay darating. Amen. Palakpakan natin lahat ang ating dakilang Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Maminamahal, we need to be ready at all times. Dapat handang-handa na po tayo. Amen? Let your loins be girded about and your lights burning. And ye yourselves like unto men that wait for their Lord, when he will return from the wedding, that when he cometh and knocketh, they may open unto him immediately. Blessed are those servants whom the Lord, when he cometh, shall find watching. Verily I say unto you, that he shall gird himself and make them to sit down to meat, and will come forth and serve them. And if he shall come into the second watch, or come into the third watch, and find them so, blessed are those servants. And these know that if the good man of the house had known what hour the thief would come,
he would have watched and not have suffered his house to be broken through. Be ye therefore ready also. Tingnan niyo po, sabi ng verse 40 na tayo magsipaghanda. For the Son of Man cometh at an hour when ye think not. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Kailan po ba naghahanda ang tao, mga minamahal? Pag may kalamidad na. Minsan mga minamahal, rush hour na. Mabilisan na mga minamahal. Di ba? Darating mga minamahal, yung anunsyo na may darating na bagyo, mga minamahal. May darating na masamang panahon, kalamidad. Pag maganda pa ang panahon, hindi pa sila naghahanda. Saka na lang magkukumahog, mga minamahal, pagka yung sinasabing, nariyan na, darating ng masamang panahon. Huli na ang paghahanda. Tayo, mula tayo na masave, tinawag ng mahal na Panginoon, hanggang sa oras na ito, nananatili tayo naghahanda. Everybody shout, praise the Lord. Kung ang paglilingkod mo sa Diyos, dati 20% ka lang, 30% ka lang, ginawa mong 80% at ginawa mong 100%. Yan ang gusto ng mahal na Panginoon. Amen. Kaya dati pag pumalakpak ka, walang tunog. Ngayon, pag pumalakpak ka, tumutunog talaga yung palakpak mo dahil para sa mahal na Panginoon yan. Amen. Paano kung nasa langit na, mga minamahal, at dito pa lamang sa lupa, hindi mo na-exercise yan? Yung kapangyarihan ng prayer, kapangyarihan ng pagpupuri, hindi mo talaga mga minamahal, pinahalagahan yan. Pero gusto mo ng langit. Sa langit, mga minamahal, walang humpay na pagpupuri sa mahal na Panginoon. Walang humpay, mga minamahal, na ikaw ay aawit sa ating dakilang Diyos. Sapagat hindi, mga minamahal, magwawakas ang ating pasasalamat, ang ating pagsamba sa Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari, ang kabanal-banalang Diyos sa lahat, ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Kaya kahit minsan, yung Kristyano kasi, makikita nila yung mga unbeliever na nagpipray ka. Sa lahat ng ginagawa mo, may takot ka sa mahal na Panginoon. Ipakita natin, mga minamahal. Si Daniel nga po iahagi sa yungib ng leon. Pero hindi niya, mga minamahal, kinakatakutan yun. Binuksan niya pa yung kanyang bintana at mas lalo pa siyang nanalangin sa Diyos. Hindi siya natakot sa banta, mga minamahal. Amen. Nung panahon ng pandemya, mga minamahal, maraming mga churches ang nagsara. Ngunit ang banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade, patuloy ang mga kapatirang dumadalo sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Hindi nahinto. Amen. Amen. Nanangan tayo sa salita ng mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang ating beloved SPO2 nga po, Rico Balisin, nag-disguise. O minamahal, para lamang makapunta sa gawain, ano po? Dahil mahigpit talaga. Hindi ka basta-basta, mga minamahal, papupuntahin, papasukin doon sa lugar na hindi ka taga roon. Pero dahil sa church, sa gawain ng mahal na Panginoon, doon tayo, mga minamahal, lumalakas. Diyan tayo, mga minamahal, na-equip ng kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Naingatan ka ng mahal na Panginoon sa mga sakit, sa mga karamdaman. Pag ginawa mo ang kalooban ng Diyos, mas lalo ka samahan ng mahal na Panginoon. Huwag kang matakot sa mga banta, sapagat mismo sila ang ipapahiya ng mahal na Panginoon. Kapag kasama mo ang Diyos, wala ka dapat ikatakot. Dahil hindi tayo iiwan at hindi po tayo pababayaan ng mahal na Panginoon. Kaya nga ating pag-ibig sa mahal na Panginoon, yung first love natin sa mahal na Panginoon, dapat hindi po yan nawawala. Makita mo lang ibang mga kapatiran, pinagpala na po sila sa material, maganda na po yung kanilang kalagayan, pero minsan nakakalungkot, nawala yung kanilang first love sa mahal na Panginoon. Nung may trials pa, nung gipit na gipit at walang-wala,
Maminamahal, laging naroon sa church, sa gawain. Wednesday, Friday, and Sunday. Ngunit nung pinagpahala na, bihira nang makita sa gawain. Alam niyo po, ang totoong blessing, sekundarya lang yung material. Amen. Kahit kami mga minamahal sa habag biyaya ng mahal na Panginoon, nakarating sa mga ibang bansa, ang pinakamapalad pa rin, ang pinakatotoong pinagpala, hindi yung meron ka ng material, kundi yung ikaw ay laging nagagalak, na ikaw ay sabik sa presensya ng mahal na Panginoon. Lagi kang dumadalo, mga minamahal, sa gawain ng Diyos. Amen? Amen. Dahil sabi ng Revelation chapter 2, verse 4 and verse 5, i-prepare na po natin ang ating last verse, kaya hindi po. 1 Thessalonians 4, verses 13 to 18. Amen. Dito po sa Apokalipsis, Kabanata 2, ang mga talata po ay 4 at 5. Dito po tayo sa 4. Ngunit, meron akong laban sa iyo na iyong iniwan ang iyong unang pag-ibig. Kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog at magsisi ka at gawin mo ang iyong mga unang gawa o kung hindi ay paririyan ako sa iyo at aalisin ko ang iyong kandelero sa kanyang kinilalagyan, malibang na magsisi ka. Amen. Palakpakan natin lahat ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. God bless you po. Unang sulat ni Pablo sa mga taga Thessalonica, ang kabanata ay 4 at ang mga talata ay 13 hanggang 18. Ito po ang sinasabi. Ngunit hindi namin ibig na kayo'y di makaalam, mga kapatid, tungkol sa mga tutulog upang kayo'y wag mga lumbay na gaya ng mga iba na walang pag-asa. Sapagkat kung tayo'y magsisisampalataya si Jesus na namatay at nabuhay na maguli, ay gayon din naman ang mga tutulog kay Jesus ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. Sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon na tayo'y mga bubuhay na nangatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi tayo mangunguna sa anumang paraan sa nangatutulog sapagkat ang Panginoon din ay bababang mula sa langit na may isang sigaw na may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Kung magkagayoy, tayo'y mga bubuhay na mga titira at aagawin kasama nila sa mga alapap upang salubungin ang Panginoon sa hangin. At sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. 18, kaya't mga galiwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. Amen. Palakpakan natin lahat ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Paminamahal, sabi ng salita ng mahal na Panginoon, verse 17, sabi ng Word of God, 1 Thessalonians 4, verse 17, praise the Lord. It is written in verse 17, praise God, then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. The Lord will come anytime, just like in the twinkling of an eye. Isang sisap mata po. How well are we prepared for the coming of the Lord? Gaano po tayo kahanda ang ating puso? Kailangan maging malinis. Ang ating isipan, kailangan maging malinis sa harap ng mahal na Panginoon. Kung may natitira pang bini o tiga sa puso natin, sa isip natin, baka yan ang maging adlan at hindi ka marapture. Everybody shout, praise the Lord. Kung may mga ginagawa ka pa, mga pamahal na hindi ka aya-aya sa harap ng mahal na Panginoon, the Lord
is just like a thief in the night. Anytime, in a twinkling of an eye. Many years ka na nasa mahal na Panginoon. Hindi ka nagbibigay ng tithes and offering. Hindi ka faithful sa mahal na Panginoon. Hindi ka nabuhay ng pangalalan. Nakikipag-compromise ka sa sanlibutan. We cannot serve two masters at a time. Choose God before it's too late. Piliin natin ang mahal na Panginoon sa lahat. Serve the Lord faithfully. Everybody serve the Lord. Ano na naman nangyayari sa mundo? Until our last breath. Huling hininga natin. Huling lakas natin. I-offer natin para sa mahal na Panginoon. Amen. Kaya napagpalad po yung mga Kristiyanong naging handa. Pinagmingas nila ang kanilang mga ilawan. Ang Espiritu ng Diyos na nakatira sa puso natin. Mahal na mahal mo ang mahal ng Panginoon. Pag nakataas sa kamay mo, pag-ibig mo nararamdaman ang presensya ng mahal ng Panginoon. Kahit na nakikaya na sa po ang parating, kahit na kahirapan pa, mananatili ang pagdalakan natin sa mahal na Panginoon. Sapagkat tayo, sabi ng Biblia, we which remain alive shall be caught up together to meet the Lord in the air. The rapture of the church. The rapture of the saints. Dadagitin ang mga anak ng Diyos, aagawing buhay upang makapiling ng mahal na Panginoon doon sa langit at doon sa buhay na walang hanggan. Tayong lahat ay umawit sa mahal na Panginoon. Napakaraming tao na ngailangan ng kaligtasan. Ang totoong kaligtasan ay wala sa relihiyon. Ang kaligtasan po ay ang pagkakaroon ng tapat at totoong relasyon sa mahal na Panginoon. Darating ang mahal na Panginoon. Malapit nang darating ang dakilang Diyos. Sabi ng Word of God, mga minamahal, keep your flame burning. Panatilihin mo ang ilawan mo na nagniningas. Panatilihin mo ang pag-ibig mo sa Diyos. Ang pagmamahal mo sa mahal na Panginoon na hindi nagbabago. Lagi kang mauhaw sa presensya ng mahal na Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Oras nang ika'y magising at ang buong paligid ay iyong Tabi natin ang presensya ng mahal ng Panginoon sa lahat ng mga narito. Lagi tayo maging handa. Nalalapit na ang dakilang araw na pagbabalik ng mahal ng Panginoon. sa buhay. Hallelujah! Bakit ka kinabahan nang malaman mo nag-iisa ka na? Hallelujah! 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 Ito'y sa liwanag, tiyak na mag-arilay, mawawala lahat. Ang Jesus ay tumagal. Hallelujah! Wala
Sama-sama po nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ipaabot natin ang pinakamataas sa pasasalamat, pagpupuri sa ating dakilang Diyos. Napakabait ng mahal na Panginoon. Dakila siyang totoo at tunay sa ating mga buhay. Diyos na sa atin ay tumawag. Diyos na sa atin pumili para tayo maglingkod sa Kanya upang tayo maging tagapagmana ng langit at buhay na walang hanggan. Sabi sa huling panahon, ang mga banal ay magpapakabanal pa. Ang mga matuwid ay magpapakatuwid pa. Ang mga liko ay magpapakaliko pa. We are in a fallen world. Maraming tao, maminamahal, they love themselves more than they love God. Kaya napakapalad po natin. Minahal natin, inibig ang ating mahal na Panginoon. May kalungkutan man, may kahirapan man, nananatili tayo. Nagniningas ang ating pag-ibig sa Diyos. Yan ang nais sa mahal na Panginoon. Anytime darating na ang mahal na Panginoon, babalik na ang ating mahal na Panginoon. Dapat tayo laging naging handa. At ang handa na sa dakilang araw ng pagbabalik ng mahal na Panginoon. Ipalapak natin ang ating mga kamay para sa ating mabait na Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating mahal na Panginoon, maminamahal sa lahat po ng mga beloved brethren, beloved webcast viewers. Tayong lahat ay magkaisang manalangin para sa lahat po ng ating mga kahilingan, ating pangailangan sa ating mahal na Panginoon. Tayong lahat ay manalangin, ano man ang ating nais ilapit sa mahal na Panginoon. Meron po tayong mga problema, may mga karamdaman, tayong magtiwala, manampalataya, walang imposible sa ating dakilang Diyos. Bilang point of contact, kanang kamay patong sa ating mga ulo, ang isang kamay po kung saan naroong karamdaman. Kung karamdaman po ay high blood, sakit sa puso, i-rebuke natin. Demons of heart disease, cast out in the mighty name of Jesus. Kung meron po kayo mga minamahal, goiter, pneumonia, mga minamahal, ulcer, asthma, mga minamahal, anumang karamdaman, i-rebuke natin in the mighty name of Jesus. Isipin natin ang ating beloved Honorable Pastor, Evangelist Wildes Radalmeda, ang naglay hands sa ating pong lahat. Ang lahat, maminamahal ay magtiwala sa dakila po nating Diyos, ating pinakamamahal na Panginoon. Tayong lahat po ay manalangin, dakila, mapagpala, makapangyarihan po naming Diyos, aming pinakamamahal na Panginoong Yesus. Sa pangunang panalangin po ng aming minamahal, ginagalang malapastor, narito ang iyong mga anak, kami malapay nagkakaisa, buong pagpapakumbaba, humingi ng kahabagan at kapatawaran. Ano man mga karamdaman ng iyong mga anak, pagalingin mo sila. May mabigat na mga problema, ano to sinakala mga problema. Katugunan sa bawat mga panalangin, lahat ng mga baguhan, mga bisita, mga beloved webcast viewers, lahat ng mga beloved brethren, malapay sa mga panig ng buong bansa, sa iba't ibang panig ng buong mundo, malapay abutin mo ang bawat mga panalangin, mga pangailangan, pagpalain mo ang iyong mga anak. At araw-araw po naming panalangin ang pinasasalamatan po ang mahabang buhay, kalusugang kalakasan. Aming minamahal, ginagalang aming malapastor, beloved and med children and family, araw-araw na pag-iingat, malapay ng kalakasan, mabang buhay, sa panalangin ng malapastor, kaligtasan ng maraming kaluluwa sa uling mga panahon, ihanda mo kaming lahat. Kaya sa oras na ito, buong pananampalataya, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, sinasaway namin ng lahat ng karamdaman katulad ng cancer, leukemia, TB, asthma, ulcer, high blood, sakit sa puso, pneumonia, cast out incurable sicknesses in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, infirmity sicknesses cast out. In the name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Mga minamahal, tayong lahat ay tumayo at bilang pasasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon, 3 beses po nating isigaw ang hallelujah, praise the Lord. Angkinin po natin buong pananampalataya ang ating mga prayers sa leading prayer ng ating beloved honorable pastor. Tinuguna po tayong lahat ng ating pinakamamahal na Panginoon. 3 times po natin isigaw ang hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, glory to God. Purihin ang ating mahal na Panginoon, maminamahal, at maraming salamat po sa ating dakilang Diyos, maminamahal sa kanyang napakatamis sa presensya, sa dakilang biyaya, pagpapala ng mahal na Panginoon ay pinagkaloob sa atin pong lahat. Purihin ang ating mahal na Panginoon Diyos. Praise the Lord. At tayo maminamahal, ay dara ko po sa ating announcement para sa ating mga regular na banal na gawain.
Mga minamahal, dito po tayo nagdaraos ng ating panambahan 3 times a week po sa dakong ito ng Paminama City of San Fernando, Barangay Sagin. Every Wednesday, tayo po nagsimula ng alas 3 ng hapon hanggang alas 7 po ng gabi. Every Friday, overnight prayer po natin. Alas 7 po tayo ng gabi at hanggang alas 2 ng madaling araw sa ganitong oras. And every Sunday, ang ating pong Sunday, Paminamal General Worship, nagsimula po tayo ng alas 9 ng umaga at natatapos po tayo mga minamahal ng alas 3 o bago mag-alas 3 po ng hapon. Patuloy po mga minamahal ang ating proyekto para po sa gawain ng ating dakilang Diyos. Ang ating isinasagawa ngayon, mga minamahal, dyan po sa likod, yung ating pong continuous po, mga minamahal na paglalagay po ng ating bubong. Mga minamahal, salamat sa mahal na Panginoon dahil mga kapatid ang talagang sumusuporta. Mga minamahal, tayo po ay patuloy na nagkakaisa sa lahat ng bagay, sa proyekto, para sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo mga minamahal ay manalangin para po sa ating pagkakaloob, praise the Lord, ng ating mga special offering. Narito ang ating beloved Colonel Rick Kapalad. Mag-pray para mga minamahal sa ating pagkakaloob ng ating pong special offering para po sa proyekto, sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen. Amen. Praise the Lord. Opo, dakilang Diyos, mapagpalang masalangit sa matamis at makapangarang Pangalan Jesus. Sa unod panalangin ng Malapastor Evangelista Will Estrada Alameda. Malapanginoon, maraming salamat po. Hipuin mo po ang aming mga kapatid na patuloy na nagkakaloob sa iyo dito po sa special offering sa ikatatayo at ikalalakas at ikagaganda ng aming bahay-sambahan. Sa pangalan ni Jesus, patnubayan mo po lahat ang kanilang mga kamay. Balik mo ng napakaraming beses sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you po, beloved Colonel Rick Kapalad. Amen. Imposible sa ating Diyos. Praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon, minamahal ang ating kilang Diyos ang magpala po sa lahat po ng mga nagbibigay at nagkakaloob ng inyong mga special offering para po sa proyekto ng banal na gawain ng ating dakilang Diyos dito po sa lugar ng City of San Fernando, Pampanga. Mga minamahal, at this coming October 27, next month po, maminamahal, yan po ang ating celebration ng 24th year Victorious Talipaw Peace Mission Anniversary. So habang tayo nagpiprepare, maminamahal sa lahat po ng mga beloved brethren, maaari na po kayo magpalista yung mga beloved brethren, mga minamahal. So malaman po natin kung ilan po yung ating maminamahal maarkilang bus
At siguro, kaya tulad na ginagawa na rin po natin yearly, maminamahal na tayo po ay magbibigay ng ating individual contribution, maminamahal, para po sa lahat ng mga beloved brethren. Kasi po maminamahal sa mga nagdaan po natin na pagluwas po sa Manila, yung iba mga kapatiran, mga minamahal, rush hour. Minsan hindi pa po nagpapalista. So, ngayon po, ang gagawin natin, mga minamahal, siguro babatay na lang po tayo sa ating arkilahin, yung mga kapatiran na magbibigay ng kanilang mga share, at yung malilikom po natin, mga minamahal, yun po ang ating mga minamahal aarkilahin, mga minamahal, para tama lang po yung bilang po natin, mga minamahal, yung mga hindi po siguro magpapalista, at yung mga dun lang tayo sa mga nagpalista, yun lang po yung ating kukunin. O kung meron po kayong mga kakilala naman na may mga sasakyan, gusto nyo po mga minamahal magrenta na rin po ng isang family kayo o dalawang family, mga minamahal, kayo na po yung magrerenta ng sasakyan, ng van, papunta po sa dako ng Manila, mga minamahal, maaari din po yan. Pero kung gusto po natin, sama-sama po tayo dito sa San Fernando, sa ibang mga outreaches, mga minamahal, magpapalista po tayo para alam po, mga minamahal, kung ilan po yung ating magiging bilang ng pagluwas po sa Manila, mga minamahal. Palakpakan natin lahat ang ating mabait na Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Dahil ang ating nalilikom pa lamang dito, mga minamahal, halos 3,000. So kung ilang bus tayo, mga minamahal, magkakasya ba yun? So sa mga kapatiran na may malaking pagmamahal sa gawain ng Diyos at nais po talaga na makarating po tayo, mga minamahal, doon. Siguro yung per head na rin po, mga minamahal, dati, mga minamahal. So gawin nating 500 sa mga beloved brethren na talagang pinagpala ng dakilang Diyos, mga minamahal, na tayo ay nagiging part po ng lahat ng tagumpay ng ministry. Every year, nagsiselebrate po tayo ng Victorious Talipaw Peace Mission Anniversary bilang pasasalamat na rin po natin sa mahal na Panginoon sa mga dakilang himala na ginawa ng mahal na Panginoon 24 years. Maminamahal, ang ating beloved pastor and 12 prayer warriors na sila po umakyat sa dako po ng Talipaw, Hulo-Sulo, Mindanao upang ipangaral ang makapangyarihang ebanghelyo ng mahal. Ipanalangin po yung mga sipada and hostages at nagresulta po ito sa matagumpay na misyon, pandaigdigang pagliligtas sa mga kaluluwa. Our faith has made known in all mga minamahal nations. Kaya yan ang totoong iglesia na mahal na Panginoon. Kaya part po tayo ng tagumpay na ito. Everybody shout, praise the Lord. Kaya maminamahal, tayo po ay magkaisa. Ang mahal na Panginoon po magpala sa lahat. Yung mga maminamahal magpapalista para malaman lang po natin, dahil ang ating araw ay mabilis lang po, maminamahal, halos 1 month na lang po, maminamahal, tayo po ay tutungo na po sa Manila. So, kaya lang po sa mga beloved brethren, maaari na po tayo magpalista, maminamahal dyan sa sisters information or sa maminamahal dyan po sa mga choir members para malaman lang po natin kung ilan po talaga tayo maminamahal na luluwas po ng Manila. Na dito po, dahil sa San Fernando, ibang mga outreaches, meron na po silang mga bilang po, mga minamahal na mga kapatiran na pupunta rin po ng Manila para makipagkaisa po sa 24th year Victorious Talipaw Peace Mission Anniversary. Mga minamahal, palakpakan natin lahat ang ating mahal na Panginoon. Tayong lahat ay tumayo na at tayo po ay manalangin para sa ating pagtatapos. Patuloy po tayong maminamahal na dadalo araw ng bukas, mag-imbita ng inyong kaibigan, kamag-anakan, dalhin po sa gawain ng mahal na Panginoon sa araw ng bukas sa ating Sunday, General Worship, 9 in the morning to 3 in the afternoon. Ang ating TV program, mga minamahal, sa NBN Channel 4, every Saturday, mga minamahal, 11, mga minamahal ng gabi hanggang alas 12 po ng hating gabi. Mga minamahal, ganun din po sa radio program, DCME, 1530 kHz, every Monday to Sunday, mga minamahal, 11 ng gabi hanggang alas 12 rin po ng hating gabi. Mga minamahal, manalangin po tayo sa closing prayer. Narito ang ating beloved Brother Rudyard Maninang. Praise the Lord. Hallelujah. Magpasalamat po tayo sa tagumpay ng gawain ng dakilang Diyos. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved preacher, Kuya Mars Facton. Amen. Praise the Lord. Sama-sama tayo manalangin, mga minamahal, sa ating pagtatapos. Opo, muli dagil at mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo ay pinakamamahal na Panginoon Jesus. Mahal na Panginoon, maraming salamat po sa tagumpay ng inyong banal na gawain sa umagang ito, mula sa pag-aawitan po ng mga joyful solemn songs, sa mga patuto po ng aming mga minamahal na kapatid,
sa pag-aawitan po ng mga choir. Mahal na Panginoon, sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, maraming salamat po sa dako po ng pagbibigay sa mga matatapat mo pong anak na patuloy na nagtatapat sa iyo. Aming pinapasalamatan sa iyo, mahal na Panginoon, sa iyong banal na salita na dinala po ng aming minamahal na mga ngaral na nagsilbing pagkain po ng aming kaluluwa. Mahal na Panginoon, maraming salamat po namin dinadalangin sa iyo na panghawakan mo po kami matibay sa iyong muling pagbabalik. Mahal na Panginoon, alisin mo lahat ng pagkabahabahagi. Hallelujah. At sa amin pong pagsamantalang paghiwa-hiwalay, kung paano mo po kami dinako dito ligtas payapa, ganoon din po kami makarating sa aming paroroonan at idako mo po kami ulit dito sa dakong ito upang mapupurihan ka namin sa Espiritu at katotohanan, mahal na Panginoon, at sa pangunat panalangin po ng aming minamahal na magulang sa iyo. Ito po ang aming sa panalangin sa matamis at mapangyarihang pangalan mo ay pinakamamahal na Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved Brother Rujard. Praise the Lord. Magandang madaling araw po sa ating lahat. Tayong lahat ay magbatian, magkamayan bilang magkakapatid sa mahal na Panginoon Diyos. Mag-ingat po ang bawat isa sa pagtawid po sa kalsada. May mga assist po na mga marshals na a-assist po sa inyo sa highway. Mga minamahal, mag-ingat po tayong lahat. At ating beloved Brother Rujard, si Sir Russell, mahal na Panginoon na mag-ingat po sa inyo. Pabalik mo na po sila ng New Zealand this coming Sunday. At ang mahal na Panginoon po ang mabigay kalakasan, maluwalhating pagbalik po sa lugar ng New Zealand. God bless you po sa family ng ating beloved Brother Rujard and Sister Russell sa leading prayer ng ating beloved Honorable Pastor. Mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Sa mga nais po magpalehans, lumapit lamang po sa harapan. Sa mga nais po magpapayo, counseling,